Naalala niyo pa po ba si Royal Dan? Siya pa yung bata na itinatapat ang flashlight sa mga letra para lang siya'y makabasa. Yung kapatid niyang si Raven na nakapikit naman ang isang mata habang nagbabasa. Lahat po sila, kasama ang bunsong si Kim, namumuti ang mga mata. Mula pa sa Karamoan sa Camarines Sur, nakipagsapalaran ang magkakapatid kasama ang ina para maagapan ng tuloy ang paglabo ng kanilang paningin. Matapos ang mahabang paghihintay, may nasisilip na nga bang pag-asa ang magkakapatid? Kapag tinitigan ang mga mata ng magkakapatid na sina Royal Dan, Raven at Kim, maaalinag mo agad ang pamumuting sanhi ng panlalabo ng kanilang paningin. Ito ang kanilang sinapit matapos dapuan ng namamanang sakit na kung tawagin ay congenital endothelial dystrophy. The cornea kasi, that's the anteriormost part of the eye, yung mukhang itim. Actually, that's supposed to be crystal clear, no? So parang window to the inner part of the eye. The light should be able to pass through unhindered, no? So dapat hindi namumuti, no? Ngayon, kung may problema sa cornea, kagaya sa kanila, may silang endothelial dystrophy, the cornea becomes opacified or namumuti siya. So yung ilaw na dapat makapasok sa loob, hindi na nakakapasok. So lalabo talaga yung paningin nila. Halos isang taon na rin ang lumipas. Sa wakas, may cornea donor nang dumating para kay Royal Dan. Na-excite na kinakabahan. Ma-excite kasi malulunasan na yung hirap ng anak ko sa pagbasa, mabibigyan ng linaw. Ngayon, parang kinakabahan kasi hindi pa natin alam kung ano ang sa kanya. Wala mang kasiguruhan kung tatanggapin ng katawan ni Royal Dan ang mga bagong cornea, sapat na para kay Rosalinda ang malamang may pag-asa pang maging normal ang paningin ng anak. Ang kaba at pangambang bumalot kay Rosalinda habang naghihintay ay napalitan ng saya dahil naging matagumpay ang operasyon. Maluwag na po yung pakiramdam ko, hindi na ho yung sumisikip na parang may kaba, may takot. Wala na ho kasi nakita ko na yung bata, successful po talaga yung operasyon nila. Maraming po salamat po sa lahat-lahat. Thank you po talaga. Sa ngayon, binabandayan pa ang mga mata ni na Raven at Kim kung kakailanganin din nilang dumaan sa operasyon. Bagamat hindi pa tapos ang proseso, isang mensahe naman ang nais ipamulat ng unti-unting paglinaw ng paningin ni Roldan. He can be a useful member of his society just because somebody was willing to donate the cornea of their loved ones. Be a hero in someone's eyes. Kasi literally, when you provide a gift like that to somebody else, it's really sharing yourself. Sa bawat matang idinodonate sa eye bank, posibleng hanggang 5 mata ang makinabang. Kaya kung gusto nyo rin pong magbigay linaw sa paningin ng mga katulad ni Royal Dan, hinihikayat po namin ang lahat na maging voluntary eye bank donor. Naka-flash po ngayon sa inyong television screen ang numero ng eye bank na maaari ninyong tawagan para sa inyong mga katanungan. Samantala, nagpapasalamat po kami kay Dr. Tonton Pascual, kasama ang iba pang mga doktor mula sa Eye Referral Center na siyang nag-opera sa mga mata ni Royal Dan.